Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng kakayahang mag-level up. Ang kakayahang ito ang tumulong sa kanyang mabago ang kanyang buhay mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Simulan natin ang kwento. Kabanata 21 hanggang Kabanata 30. Kabanata 21. Napakasensitibo talaga ng mga tainga ni Cheng Jinwoo, kaya tuwing may nagsisimulang magsalita tungkol sa kanya sa paligid niya, malinaw niyang naririnig. Panahon na para umalis sa ospital. Ang pagiging nakatayo ay hindi magandang bagay. Huwag banggitin na ang mga tinging iyon ay hindi komportable, at ayaw niyang malaman ng iba kung ano ang nangyari sa kanya. Ayaw niyang maghanap ng gulo. Subukan lang na dagdagan ang halaga ng kakayahan sa isang mababangki na paraan. Ang katawan ay gumaling na rin at dapat nang ma-discharge mula sa ospital. Sa kabutihang palad, ang mga resulta ng pisikal na pagsusuri ay nagpakita na ang kanyang katawan ay normal lahat. Nangangahulugan iyon na maaari siyang umalis sa ospital anumang oras. Bukod dito, ang asosasyon at ang ospital ay nais ding palabasin siya sa ospital. Pagkatapos ng lahat, hindi sulit ang paggastos ng napakaraming bayad sa paggamot para sa isang E-level hunter. Sasagutin ng estado ang lahat ng gastos sa medikal ng mga S-class hunter, ngunit wala itong kinalaman kay Cheng Jinwoo. Kaya hindi masama ang pag-alis sa ospital sa oras na ito. At mayroon din siyang kailangang kumpirmahin. Saan ko ba nilagay? Hinalungkat ni Cheng Jinwoo ang kanyang mga bulsa at sa wakas ay nakahanap ng isang gintong susi. Ang disenyo nito ay napakasimple na parang isang accessory. Matagal na tinitigan ni Cheng Jinwoo ang susi, pagkatapos ay ibinalik ito sa kanyang bulsa. Nang naglalakad si Cheng Jinwoo sa mga pamamaraan ng paglabas, isang batang babaeng nurse ang sumugod patungo sa kanya. Ho! Hu! Ji! Cheng Jinwoo? Magdi-discharge ka na ba sa ospital ngayon? Ha! Well, oo. Si Qiula iyon, ang babaeng nurse na nag-alaga sa kanya. Nang marinig ang sagot ni Song Jinwoo, tila medyo nalungkot si Choi Yura. Tumayo si Cheng Jinwoo doon na walang imek, hindi alam kung ano ang nangyari. Sinusubukan niyang alalahanin kung nagkamali ba siya, ngunit wala siyang naalala. Nag-atubili si Qiula ng ilang sandali, pagkatapos ay naglabas ng isang note. Pwede mo bang ibigay sa akin ang iyong contact information? Ang aking contact information? Oo, kung maginhawa. Kailangan ba niyang ipadala sa kanya ang isang ulat ng pisikal na pagsusuri? Hindi gaanong nag-isip si Cheng Jinwoo, at kinuha ang post-it note sa kanyang kamay. Ngunit nakakuha lamang si Song Jinwoo ng isang blankong post-it note. Tumingin si Song Jinwoo sa kanya, nadama ni Song Jinwoo ang kanyang pag-realize, na mula si Choi Yura. Ano ba ang problema? Iyon? Walang panulat. Sandali lang. Napakabilis niya na nakalimutan pa niyang magdala ng panulat. Nagmamadaling kumuha ng panulat si Qiula. Sandali lang. Mga salita ng panulat. Naisip niya ito. Biglang lumitaw ang isang ballpoint pen sa kanyang kamay. Naisip lang niya ang ballpoint pen sa kanyang backpack at automatikong lumitaw ito. Maaari niyang kunin ang mga bagay sa backpack gamit ang kanyang isipan anumang oras. Napakaginhawang backpack. Tiningnan ni Song Jinwoo ang ballpoint pen sa kanyang kamay, at pinigilan si Qiula. Hinanap ko lang ito, at may panulat ako. Talaga, wow, ang galing. Inilagay ni Qiula ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at huminga ng maluwag. Isinulat ni Cheng Jinwoo ang kanyang numero ng telepono at ibinigay ito na may ngiti. Ganyan palagi, ang oras na kinuha ko ang raincoat, umulan kinabukasan. Isang araw bago maubusan ng paper cups ang ospital, nag-prescribe siya ng baso. Habang ang mga bagay tulad ng band-aids ay lumilitaw paminsan-minsan, ang iba pang mga item ay kapaki-pakinabang ng maayos. Ibigay ko sa iyo. Masayang tinanggap ni Qiura ang papel na ibinigay ni Cheng Jinwoo. Pagkatapos, tumango si Stroke Jinwoo. Kung ganoon, mula ngayon, pakialagaan mo ako. Ako rin. Lumingon si Yere at umalis ng nagmamadali. Tiningnan ni Cheng Jinwoo ang kanyang likuran at nakaramdam ng kakaiba. Sa pamamagitan ng paraan, bakit niya sinabi na pakialagaan mo ako? Ang nurse na ito ay hindi lamang maganda, ngunit mayroon ding masiglang personalidad. Umalis si Cheng Jinwoo sa ospital na masaya. Una nang pumunta si Cheng Jinwoo sa headquarters ng Hunter Association sa SCT. Dahil ang mga mobile phone na ginagamit ng mga hunter ay nilagyan ng mga espesyal na bahagi, kailangan nilang mag-apply ng direkta sa asosasyon. Tiningnan ng kawani ng asosasyon ang screen ng computer at sinabi kay Song Jinwoo.
Sir, maaaring 2 linggo bago mo makuha ang iyong telepono. Ano? Gaano katagal? Nanlaki ang mga mata ni Cheng Jinwoo. Nasira ang kanyang lumang cellphone nang habulin siya ng idol. Hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng bagong mobile phone 2 linggo pagkatapos. Kung kailangan mo ito ng madalian, maaari kaming pansamantalang magpahiram sa iyo ng mobile phone, ngunit kailangan mong magbayad ng bayad sa paggamit na 300 yuan. 300 yuan. Hindi para bumili ng mobile phone, kundi para hiramin ito, kaya't napakamura. Masyadong mataas ang presyo para sa kanya. Kahit papaano, walang tatawag sa akin. Kung hindi maabot ng asosasyon ng hunter sa pamamagitan ng cellphone, tatawag sila sa bahay. Sa makatuwid, hindi na niya kailangang gumastos ng pera upang umarkila ng pansamantalang telepono. Umiling si Cheng Jinwoo. Maghintay na lang ako. Okay. Pagkatapos maayos ang mobile phone, ihahatid namin ito kaagad sa iyong tirahan. Salamat. Tumayo si Cheng Jinwoo. Tapos na niya ang lahat ng dapat gawin ngayon. Hindi lang niya natapos ng maaga ang kanyang pang-araw-araw na gawain, kundi nagpunta rin siya sa asosasyon upang mag-apply para sa isang bagong mobile phone na mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Umalis si Cheng Jinwoo sa headquarters ng asosasyon at kinuha ang gintong susi. Kung ganoon, ito ang susunod na hakbang. Bigla, lumitaw ang isang string ng berdeng teksto na impormasyon tungkol sa susi na ito. Item, Dungeon Key. Kahirapan sa pagkuha, E-level. Uri, susi. Gamitin ang susi na ito upang makapasok sa simulated dungeon. Maaari itong gamitin sa exit 3 ng Hapjeong Station. Natagpuan ang susi na ito sa isang random na kahon. Nung una, nagtataka siya kung bakit may lumitaw na susi. Ngunit ang salitang kahirapan sa pagkuha ay tila nagsasabi sa kanya na hindi ito isang ordinaryong item. Ito rin ang naging dahilan kung bakit siya umalis sa ospital. Isang susi sa pasukan ng isang simulated dungeon. Kahit na ito ay isang simulated dungeon, ang isang dungeon ay isang dungeon pa rin. Pagdating sa mga dungeon, napakaraming masasakit na alaala ni Cheng Jinwoo. Tulad ng pagkakataong ito, nakilahok siya sa isang E-level team battle, at halos mawala ng buhay, at kinailangan niyang manatili sa ospital ng higit sa 1 linggo. At marami pang iba pang mga hunter noon. Gayunpaman, ang paggamit ng susi na ito ay nangangahulugan na kailangan niyang pumasok sa dungeon ng mag-isa. Matagal siyang nag-isip bago nagpa siya. Tiningnan ko lang, wala dapat problema. Kung hindi ito gumana, tumakas. Tumatakbo siya ng 10 kilometro araw-araw, at tiwala pa rin siya sa pagtakas. Masyado pa siyang wala sa gulang. Boom! Boom! Ito ba, isang pader? Pinukpok niya ang hindi nakikitang pader at humingi ng tulong, ngunit walang sumagot sa kanya. Ang mga tao sa labas ng pader ay patuloy pa ring naglalakad sa kanilang sariling paraan. Kahit na, paminsan-minsan ay may dumadaan, ngunit sa sandaling dumaan sila sa pader, nawala sila. Ang lugar kung nasaan siya at ang labas ng mundo ay marahil 2 magkaparehong espasyo. Ginagawa ang lahat ni Cheng Jinwoo para makatakas, ngunit biglang lumitaw ang isang window. Hindi ka maaaring lumabas sa dungeon. Pakipatayin ang ultimate boss o gamitin ang return stone. Ang mensaheng ito ay lumilitaw na mula pa kanina. Nang makapasok sa exit number 3 ng istasyon ng tren, agad na nawala ang susi sa kanyang kamay. Nang mapagtanto ni Cheng Jinwoo na hindi maganda ang sitwasyon at gustong lumingon at umalis ng mabilis, naharang siya ng pader na ito. Naisip niyang makakahanap siya ng isang nakatagong pasukan o lihim na daanan sa exit number 3, ngunit ang resulta ay hindi inaasahan. At ito ay ibang-iba sa iba pang ordinaryong dungeon, ang kanyang libreng paggalaw ay limitado rin. Iba ito sa ibang dungeon. Huminga ng malalim si Cheng Jinwoo at tumingin sa likuran niya. Ang istasyon ng tren sa likuran niya ay naging isang kagubatan. Naririnig mo pa nga ang pag-angal ng mga ligaw na hayop mula sa malayo. Hindi sa may isang pasukan sa isang dungeon na nakatago sa hedging station, kundi ang buong hedging station ay naging isang dungeon. Kinuha ni Cheng Jinwoo ang bakal na espada mula sa kanyang backpack. Jingle. Item, Wang Jiansha's Iron Sword. Atake dagdag 10. Ang pader sa likuran niya ay hindi nakikita, at walang paraan upang kumonekta sa labas ng mundo, kaya't maaari lamang siyang magpatuloy. Kinakabahan na nilunok ni Cheng Jinwoo, at dahan-daang naglakad pababa sa mga hagdan. Hinawakan niya ang kanyang hininga at tumingin sa paligid, ngunit wala siyang nakitang kain na hinala. Gayunpaman, hindi ka dapat magpabeya sa dungeon. Kabanata 22. Kahit na ang mga mababang antas na halimaw ay alam kung paano perpektong itago ang kanilang pag-iral. Hindi,
Maaaring dahil masyadong mababa ang kanilang antas, kaya't maaari lamang nilang itago ang kanilang mga bakas, maghintay ng pagkakataon, at pagkatapos ay magsagawa ng isang sorpresa na pag-atake. Nilagpasan ni Cheng Jinwo ang pampublikong banyo at patuloy na naglakad ng malalim, at may ilang mga tindahan sa ilalim ng lupa sa harap niya. Ang tindahan ay sira-sira, nagulo, parang isang guho. Sa madilim na tindahan, ang tahimik na pasilyo, at ang kumikislap na mga ilaw sa itaas ng kanyang ulo, nakaramdam si Cheng Jinwoo ng hindi maipaliwanag na takot at kakaiba. Zizizizizizi. Ang ilang mga ilaw na dekuryente sa itaas ng ulo na tila malapit ng masira ay kumikislap ng hindi humihinto. Maingat na tinapakan ni Cheng Jinwoo ang mga damo na tumutubo mula sa pagitan ng mga sirang tile sa sahig, biglang umakyat ang kakaibang pakiramdam sa kanyang gulugod, at bigla siyang tumingin sa paligid. Napakatahimik ng paligid, ngunit nakaramdam siya ng isang tiyak na paningin. Pagkatapos, narito ang amoy na ito. Ang isang masangsang na amoy ng mga bangkay ng hayop na lubhang na bulok ay nagmumula sa paligid. Para kay Cheng Jinwoo, na madalas nakapasok sa mga dungeon, ang amoy na ito ay masyadong pamilyar na. Ang amoy na ito ay isang halimaw na uri ng hayop. Ngunit hindi siya nakakita ng anumang bakas ng mga ganitong halimaw sa malapit. Tulad ng isang mandaragit na nagmamasid sa kanyang biktima. Hande na ba itong sumalakay sa akin? Sa kasong ito, mas mabuting bigyan ito ng pagkakataon. Sinadya ni Cheng Jinwoo na tumalikod na nagpapakita ng isang walang depensa na posture. Pagkatapos ay dahan-dahang bumalik sa parehong landas. Kapag nakatalikod ang kanilang mga likuran sa mga hayop, sasalakayin sila, at ang mga halimaw na uri ng hayop ay hindi rin naiiba. Nang gawin niya ang ikatlong hakbang. Boom! Ang bintana ng isang tindahan ng damit sa likuran niya ay nayanig at nagkapira-piraso, at pagkatapos ay may isang bagay na tumalon palabas. Sa sandaling bumagsak ang bagay na ito sa lupa, sumugod ito patungo kay Cheng Jinwoo. Roar! Matagal nang hinihintay ni Cheng Jinwoo ang sandaling ito, sa sandaling marinig niya ang tunog, mabilis niyang itinaas ang kanyang espada at iniswing ito sa likuran niya. Masasabi na ito ay isang hindi malay na kilos. Whoosh! Ang matalim na talim ay naghiwa at pinutol ang panga ng halimaw. Umagangol ang halimaw sa sakit at bumagsak sa lupa. Ho-ho-ho! Wuhu! Isang higanting lobo na may pulang dugo na balahibo. Ang higanting lobo na may hiwang bibig ay nagpupumigla sa sakit, masusing tiningnan ni Cheng Jinwoo, at ang pangalan nito ay lumitaw sa kanyang ulo na parang isang bulate sa lugar ng parusa. Steel-tooth werewolf. Ngunit hindi tulad ng lugar ng parusa, puti ang pangalan nito sa halip na pula. Walang oras para mag-isip ng sobra. Hindi makagalaw ang Warcraft dahil sa pinsala, ngayon ang pinakamagandang panahon. Tumalon si Cheng Jinwoo, iniswing ang kanyang espada at pinutol ang ulo ng higanting lobo. Roar! Umagangol ang werewolf sa sakit at tumigil sa paghinga. Matagumpay na naalis ang isang steel-toothed werewolf. Napakaganda. Gayunpaman, pansamantala lamang ang tagumpay. Dahil dalawa pang werewolf na nagtatago sa tindahan ay tumalon palabas ng bintana. Mayroon pa bang mga kasabwat? Nanlaki ang mga mata ni Cheng Jinwoo. Ipinakita nila ang kanilang malalaking bakal ng ngipin at mabilis na lumapit. Kumunat ang noo ni Cheng Jinwoo. Masyado siyang nasasabik kanina, at ngayon ay natigil ang espada sa lupa, at hindi niya ito mahayla kahit gaano niya ito hilahin. Mukhang natigil na ito. Sa oras na iyon, sumugod patungo sa kanya ang isang werewolf. Talaga, mabilis na ibinaba ni Cheng Jinwoo ang kanyang ulo. Ang werewolf na tumalon sa kanyang ulo ay bumagsak ng malakas sa kanyang mukha. Flick! Tinusok ng mga bakal ng ngipin nito ang lupa, at agad na lumitaw ang mga bitek sa lupa. Hindi nakakagulat na tinatawag itong steel-toothed werewolf. Ngunit hindi ito ang oras upang mamangha. Dahil ang werewolf na nakaharap sa kanya ay sumugod patungo sa kanya. Ngunit ang espada na natusok sa lupa ay walang senyales ng pagkaluwag. Sumpa! Wala nang ibang nagawa si Cheng Jinwoo kundi ang sumuko sa paghila ng kanyang espada at kinuyam ang kanyang mga kamao upang suntukin ang werewolf. Whizzing! Kasama ang umuungal na hangin, tumama ang kamao sa werewolf ng diretso. Sa isang suntok lamang, naputol ang ulo ng werewolf. Ang walang ulo na katawan ng werewolf ay tumama sa kisame at nahulog ng walang buhay sa lupa. Boom! Panipi tuldok-tuldok-tuldok tandang pananong panipi. Tinitigan ni Cheng Jinwoo ang kanyang kamao nang malapad ang kanyang mga mata. Hindi inaasahang kapangyarihan. Nakita ng werewolf na tumalon sa ulo ni Jinwoo kanina ang eksena na ito, at agad na ipinasok ang buntot nito sa pagitan ng mga binti nito at naghahanda ng tumakas. Ano? Ito ba ang epekto ng pagtaas ng halaga ng lakas?
Hindi na maipikit ni Cheng Jinwoo ang kanyang bibig mula tainga hanggang tainga sa pagkagulat, at mabilis na tumigil sa pag-ikot ang werewolf na ang ulo ay pinutol niya. Pagkatapos ay narinig niya ang pamilyar na mekanikal na tunog. Jingle! Matagumpay na naalis ang isang steel-toothed werewolf. Level up, tumaas ang antas. Upang matiyak na tama ang kanyang narinig, dali-daling tinawag ni Cheng Jinwoo ang status window. Pangalan, Cheng Xiaowo. Antas, 2. Trabaho, wala. Pamagat, wala. HP, 205. MP 22. Pagod, 0. Kakayahan. Lakas, 32. Lakas, 11. Agility, 11. Talino, 11. Damdamin, 11. Magagamit ng mga puntos, 0. Kasanayan. Passive skill, hindi kilala, lie, max. Tiyaga Levy 1. Active skill, tumakbo Levy 1. Tumaas nga siya. At lahat ng kanyang mga halaga ng kakayahan ay tumaas ng kaunti. Ipinapakita nito na hindi lamang ang mga gantimpala sa gawain ang maaaring mapabuti ang halaga ng kakayahan. Ang pag-upgrade ay maaari ring dagdagan ang halaga ng kakayahan. Talagang maaari itong i-upgrade. Kudlit, sa wakas ay nakumpirma ang malabong hula sa aking isipan. Nagsimulang kumatok ang kanyang puso. At ang mga pag-upgrade ay maaaring dagdagan ang bilang ng mga puntos ng higit pa. Makakakuha ka ng 3 puntos ng kakayahan mula sa mga gantimpala sa misyon. Gayunpaman, ang pag-upgrade ay maaaring makakuha ng 5 puntos ng kakayahan. Kahit na ang halaga ng kakayahan ay hindi maaaring ipamahagi ayon sa gusto mo, mas mabilis na dagdagan ang halaga ng kakayahan sa pamamagitan ng pag-upgrade. At ang pang-araw-araw na gawain ay isang beses lamang sa isang araw, ngunit malamang na walang limitasyon sa bilang ng mga pag-upgrade. Nilutis ko lang ang 2 dulo, at ito ay isang pag-upgrade. Pareho ito sa laro. Kapag mababa ang antas, magiging napakabilis ng bilis ng pag-upgrade. 2 antas lang si Cheng Jinwoo ngayon. Hindi labis na sabihin na siya ay nasa pinakailalim ngayon. Ngunit hindi rin siya isang ordinaryong mababang antas na manlalaro. Ang kanyang halaga ng lakas ay umabot na sa 30. Ipagpalagay na sa tuwing tataas siya ng isang antas, ang kanyang halaga ng lakas ay tumataas ng kaunti, kung gayon ang halaga ng lakas ni Cheng Jinwoo ay katumbas na ng antas 20 o higit pa. Kaya ano ang mangyayari sa isang manlalaro na may halaga ng lakas na antas 20 o higit pa na nangangaso sa isang antas 1 na lugar ng pangangaso? Siyempre, ito ay pagbrush. Ang mapanirang kapangyarihan ng suntok na iyon kanina ay lumampas sa mga inaasahan na napatunayan na ang hula ni Cheng Jinwoo. Ang halaga ng lakas ay maaaring tumaas ng higit sa 3 beses, ngunit ang pagkakaiba sa aktwal na lakas ay higit pa kaysa doon. Ang paunang halaga ng lakas ni Cheng Jinwoo ay 10 lamang. Kabanata 23, 10 at 30 ay maaaring 3 beses ang pagkakaiba sa bilang, ngunit ang aktwal na pagkakaiba ay higit pa kaysa doon. Maaaring, ang pagpapabuti ba ng halaga ng kakayahan ay may timbang? Kung gayon, ang kamangha-manghang mapanirang kapangyarihan na ito ay may katuturan. At ang kanyang bilis ng paggalaw ay mas mabilis din. Kung noon, hindi niya madaling maiiwasan ang pag-atake ng halimaw, at walang tunog ng pagbasag ng hangin ng suntukin niya. Oo, tumaas ang lakas ng aking mga kalamnan, at syempre, magiging mas mabilis ang aking bilis. Sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga werewolf, natuklasan niya na ang pagpapabuti ng halaga ng lakas ay maaaring mapabuti ang lakas at bilis. Ano ang mangyayari kung tataasan mo ang iyong agility? Napakautukusisa niya, ngunit walang paraan upang malaman ito ngayon. Maaari lamang niyang mapabuti ang kanyang halaga ng kakayahan sa lalong madaling panahon. Ngunit, nadama pa rin niyang sayang ang paglalaan ng mga puntos na nakuha niya sa agility. Kung tataasan niya ang kanyang halaga ng lakas, parehong tataas ang lakas at bilis, kaya ano ang punto ng paglalaan ng mga puntos sa agility? Sa kasong ito, may isang paraan lamang. Mag-upgrade ka agad. Dagdagan ang iyong agility sa pamamagitan ng patuloy na pag-level up. Ang maliliit na bagay ay nagdaragdag, hanggat mapapabuti niya ang kanyang mga kakayahan ng kaunti, palaging magkakaroon ng mga pagbabago sa kalidad. Hinayla ni Song Jinwoo ang espada mula sa lupa. Kung gayon, bakit hindi mo subukan? Isang werewolf na lang ang natitira. Pero, saan napunta ang lalaking iyon? Narito pa lang ang werewolf kanina, at nang hindi siya nag-iingat, tumakas ang werewolf. Mabilis na tumingin si Cheng Jinwoo sa paligid, ngunit wala siyang nakitang bakas ng werewolf. Dapat siyang tumakas habang tinitingnan ang status window. Sabihin mo lang kung bakit ipinasok ng werewolf ang buntot nito sa pagitan ng mga binti nito at patuloy na tumitingin sa ganitong paraan. Sok!
Wala nang masabi si Cheng Jinwoo, sayang na nasayang ang isang pagkakataon. Malapit nang umalis si Song Jinwoo. Mayroon bang magic spar o iba pa ang mga taong ito? Ang naisip na biglang sumagi sa kanyang isipan ay nagpahinto sa kanya. Ang mga Warcraft sa mga dungeon ay karaniwang may isa o ilang mga magic crystal. Kung maswerte ka, maaaring may mga rune din. Hindi na kailangang sabihin, ang runestone na maaaring makakuha ng mga kasanayan, ang magic spar na may maraming gamit ay maaaring ibenta sa napakagandang presyo. Hindi labis na sabihin na ang dahilan kung bakit nakikilahok ang mga hunter sa mga team battle ay hindi lamang dahil sa mga gantimpala na ipinangako sa kanila ng organisasyon, kundi pati na rin dahil sa mga magic crystal na ito. Isang hunter din si Song Jinwoo. Lagi akong nakakaramdam ng hindi komportable kapag matagumpay ang pangangaso ngunit wala akong nakukuhang gantimpala. Pinutol niya ang tiyan ng werewolf at naging sayang pala ang oras dahil wala namang laman sa loob. Mukhang hindi ordinaryong mga halimaw ang mga werewolf na ito. Nakapasok na siya sa ilang magkakaibang dungeon ngunit hindi pa niya nakikita ang isang halimaw na tulad ng mga werewolf na ito. Pinapalakpak ni Cheng Jinwoo ang kanyang mga kamay at malapit nang tumayo. Okay. Napansin niya ang isang bagay na kumikinang sa bibig ng werewolf. Binuksan niya ang bibig ng werewolf. Kumikinang ang isa sa mga pangil ng werewolf. Habang iniunat ni Cheng Jinwoo ang kanyang kamay, lumitaw ang isang bagong mensahe sa harap niya. Pahiwatig na tagpuan ang mga pangil ng werewolf, gusto mo bang kunin ito? Kunin. Item, Fangs of the Werewolf. Kahirapan sa pagkuha, wala. Uri, iba-iba. Malalaki at matatalim na pangil ng werewolf. Maaaring dalhin sa isang backpack o ibenta sa mga tindahan. Tiningnan ni Cheng Jinwoo ang mga pangil sa kanyang kamay at nakaramdam ng kaunting katawa-tawa. May tindahan pa. Paano magkakaroon ng ganitong sistema? Walang anumang paliwanag at tagubilin, ang mga manlalaro ay maaari lamang maranasan ito ng isa-isa. Pareho ito sa punishment mission at ibinagsak siya sa lugar ng parusa ng walang anumang abiso. Galit na kinagat ni Cheng Jinwoo ang kanyang mga ngipin at tinawag ang tindahan. Tindahan. Inaasahan niya, magkakaroon ba ng tindahan na pinapatakbo ng isang tunay na NPC? Ngunit ang lumitaw ay isang lumulutang na window na may berdeng mga salita na nagsasabing, bumili, at magbenta, dito. Napakasimpleng tindahan. Pinili ni Cheng Jinwoo ang, bumili. Wala siyang pera sa kanyang bulsa, mausisa lang siya tungkol sa tindahan. At ang sistema ay walang awa. Ang iyong antas ay hindi maaaring bilhin. Sanay na siya sa malamig na pakikitungo sa mga lugar kung saan kailangan ang pera. Well, hindi sang-ayon na ibinaling ni Cheng Jinwoo ang kanyang atensyon sa pagbebenta. Pahiwatig, gusto mo bang ibenta ang werewolf fangs? Oo, kasama ang pagkalansing ng mga barya na nahuhulog, lumitaw ang kanyang backpack. Sa ilalim ng backpack, ang numero sa haligi ng ginto ay nagbago sa 20. Ang haliging iyon ay walang laman hanggang kahapon. 20 ginto, kudlit. Ang pera ay hindi magagamit sa totoong buhay, at sa kanyang kasalukuyang antas, hindi niya ito mabibili, kaya't hindi niya alam kung magkano ang halaga ng 20 ginto. Ngunit ang isang E-level dungeon ay hindi magkakahalaga ng anumang bagay. Hindi dapat magkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng simulated dungeon at ng totoong dungeon. Malapit na niyang kunin ang mga pangil ng isa pang werewolf, ngunit tinapik niya ang kanyang ulo na parang naaalala ang isang bagay. Parang pinutol ko ang ulo nito. Medyo nalulungkot si Cheng Jinwoo, at malapit nang lumingon at tumingin sa ibang lugar. Kahit na naramdaman niyang sayang ang 20 ginto, hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras dito na naghahanap lang ng werewolf. Ngunit nang lumingon siya, nawala ang lungkot sa kanyang puso. Ho 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 ho. Ho ho ho. Oh, ang tumatakas na werewolf ay bumalik na ngayon kasama ang isang kawan ng mga werewolf. Agad na sumili ang isang maliwanag na ngiti sa mukha ni Cheng Jinwoo. Mayroong mga 20 werewolf. Yereka. Sinaunang salitang Griego, Yereka, natuklasan ko. Hindi ganyan ang paggamit ng termino. Sino ang nagmamalasakit? Pero sigurado na isang salita na nagpapahayag ng kagalakan. Mahigpit na hinawakan ni Song Jinwoo ang kanyang espada at malakas na sinabi, ibigay mo ang iyong mga pangil. Ang mga mata ng tao na nagnanais ay nahulog sa werewolf at biglang natakot ang werewolf. Sumugod si Cheng Jinwoo patungo sa grupo ng mga werewolf. Level up, level up, level up, tulad ng inaasahan niya, napakabilis ng pagtaas ng antas. Si Cheng Jinwoo, na nag-alis ng lahat ng werewolf nang hindi iniiwan ang bawat sulok ng unang palapag, ay mabilis na umabot sa antas 7.
Umakyat siya ng 5 antas ng sunod-sunod. Oh! Habang nahuli niya ang huling werewolf na naghahanda ng tumakas, lumitaw ang isang kakaibang mensahe. Jingle! Pahiwatig, kunin ang pamagat na Wolf Slayer. Pamagat! Pamagat Wolf Slayer. Ang pamagat na ito ay ibinibigay sa mga hunter na nagtatagumpay sa pangangaso ng mga lobo. Kapag nakikitungo sa mga halimaw na uri ng hayop, ang lahat ng mga istatistika ay tataas ng 40%. Binuksan niya ang status window upang suriin, at na-update na nga ang haligi ng pamagat. Pangalan, Cheng Xiaowo. Antas, 7. Trabaho, wala. Pamagat Wolf Slayer. HP, 766. MP 81. Pagod, 3. Kakayahan. Lakas 37. Lakas, 16. Agility, 16. Talino, 16. Damdamin, 16. Kabanata 24. Magagamit ng mga puntos, 0. Kasanayan. Passive skill, hindi kilala, Levi, Max. Tiyaga Levi 1. Active skill, tumakbo Levi 1. Magkakaroon ba ng karagdagang pagpapalakas sa mga istatistika kapag nakikipaglaban sa mga halimaw na uri ng hayop? Kahit na may ilang mga limitasyon, ang halaga ng kakayahan ay maaaring tumaas ng 40% na parang maganda. Maraming uri ng mga halimaw na uri ng hayop, nalalapat din ba ito sa ibang mga uri? Kung ganoon ang kaso, madali niyang mapapaharap ang mga halimaw na iyon sa mga susunod na laban ng grupo. Bilang karagdagan sa pamagat na ito, nakakuha rin siya ng marami. 34 na pangil, 2 kalawang na dagger, 1 hanay ng damit ng manlalakbay, at 1 return stone. Paminsan-minsan ay may mga item na nahuhulog kapag nakikipaglaban sa mga werewolf, ngunit wala silang silbi. Ang lakas ng pag-atake ng dagger ay mas mababa kaysa sa mahabang espada, at hindi niya masusuot ang damit ng manlalakbay, na mga sundries lamang na maaaring ibenta sa tindahan. Matapos ibenta ang lahat ng iyon, nakakuha siya ng higit sa 1,000 gintong barya. Ginto, 1,060. Panipi tuldok-tuldok-tuldok, pero hindi ko pa rin nararamdaman ang kagalakan. Kahit gaano karaming gintong barya ang kanyang naipon, hindi niya magagamit ang mga ito ngayon. Bilang karagdagan sa mga gintong barya, ang natitira ay ang return stone. Sinubukan niya ang lahat ng paraan bago at hindi siya makalabas sa dungeon, at makalalabas lang siya pagkatapos makuha ang return stone. Ngunit ngayon, maaari na siyang umalis anumang oras na gusto niya. Natuklasan niyang nasa isang sanggang daan siya. Sa harap ay isang hagdan na patungo sa pangalawang basement. Nasa kanyang kamay ang isang return stone. Dapat ba tayong magpatuloy o umatras? Kung noon, tiyak na pipiliin niya ang huli ng walang pag-aalinlangan. Iyon ang dahilan kung bakit nakaligtas siya sa unang ilang mga grupo. Sinasabi ng iba na isang himala na nakaligtas siya hanggang ngayon, ngunit sa katunayan, ginawa lang niya ang pinakamatalinong pagpipilian. Pero iba na ngayon. Ayaw niyang umatras, naisip niya na kung lumingon siya ngayon, hindi na siya makakapasok pa. Ayaw ko nang umatras, palaging gustong magpatuloy ang mga tao. Ibinalik ni Song Jinwoo ang return stone sa kanyang bulsa. Itinaas ang kanyang mga paa at naglakad patungo sa hagdan na patungo sa pangalawang basement. Level up, hindi tulad ng mga ordinaryong dungeon, sa simulated dungeon na ito, ang mga halimaw na na-defeat ay maaaring patuloy na muling mabuhay. Kaya kapag natanggal niya ang mga halimaw sa pangalawang palapag, muling mabubuhay ang mga halimaw sa unang palapag, at kapag nalutas niya ang muling nabuhay na mga halimaw sa unang palapag, muling mabubuhay ang mga halimaw sa pangalawang palapag. Level up, bumalik-balik si Cheng Jinwoo sa pagitan ng una at pangalawang palapag at patuloy na pumatay ng mga halimaw hanggang sa hindi na siya makapag-upgrade. Sino ang nakakaalam kung kailan magkakaroon ng ganitong pagkakataon? Unti-unti siyang naging pamilyar sa lugar na ito, at alam na niya kung saan lilito ang susunod na Warcraft. Isang unggoy na tumatalon mula sa kisame. Madali niyang naiwasan ang mga kuko ng unggoy na tumatalon mula sa kisame at tinusok ang puso nito ng isang espada. Gia, may mga itim na panther sa kaliwa at kanan. Pagkatapos ay madali niyang pinugutan ng ulo ang dalawang panther. Crack, matagumpay mong nalutas ang Blade Swordsman. Matagumpay mong nalutas ang Shadow Raisin. Matagumpay mong nalutas ang Shadow Raisin. Ito ang katapusan ng pangalawang palapag. Muling inalis niya ang lahat ng mga halimaw sa pangalawang palapag. Ngunit nang maabot niya ang ika-15 antas, tumigil ang antas. Mukhang ang antas 15 sa una at pangalawang palapag ay ang limitasyon na. Halaga ng kakayahan. Kakayahan. Lakas, 45. Lakas, 24. Agility 24.
Talino, 24. Magagamit ng mga puntos, 0. Sa ika-15 antas, tumaas din ng malaki ang halaga ng kakayahan. Ang kanyang pisikal na agility ay papalapit na sa 25. Sa katunayan, nang lumampas sa 20 ang halaga ng agility, naramdaman na niya ang malinaw na pagkakaiba. Ang agility ay hindi nangangahulugang pagtaas ng sariling bilis, kundi ang pagbagal ng mga paggalaw ng kalaban ng medyo. Parang nanunood ulit ng slow motion. Kung ito man ay ang unggoy na tumatalon mula sa kisame, o ang dalawang itim na panther na sumugod sa kanya, tila nanunood si Cheng Jinwoo ng isang slow motion replay. Parang kaya kung kontrolin ang oras. Madali niyang maiiwasan ang pag-atake ng halimaw, at madali niyang ma-attack ang halimaw. Sa madaling salita, maging mas agil. Siyempre, ang bilis ay kamag-anak. Mas mataas ang halaga ng agility, mas malaki ang agwat sa pagitan ng dalawang panig, sa paningin ng kabilang panig, tila mas mabilis si Cheng Jinwoo. Ang lakas at agility ay napabuti ng sabay, at ang pinagsama-samang epekto ay malinaw. Ito ang kanyang kasalukuyang pag-unawa sa kakayahan ng agility. Huwag muna nating isipin iyon. Inilagay ni Cheng Jinwoo ang status window. Kumusta naman ang? Tumingin siya patungo sa hagdan na patungo sa ikatlong basement level. Kahit na maaari siyang magpatuloy sa paggalugad, tumigil pa rin siya. Ang dahilan kung bakit siya bumalik-balik lamang sa pagitan ng first at second floor ay isang taong nagmamadali. Sa pagpapabuti ng kakayahan sa pangunawa, ang nakakatakot na pakiramdam na dinala sa kanya ng ikatlong underground floor ay naging mas matindi. Walang alinlangan, mayroong tiyak na isang uri ng napakamalakas na halimaw sa ikatlong underground floor. Naalala ni Song Jinwoo ang mensaheng natanggap niya nang unang pumasok siya. Hindi ka maaaring lumabas sa dungeon. Pakipatayin ang ultimate boss o gamitin ang return stone. Ang ultimate boss, patuloy na naglalagi si Cheng Jinwoo sa una at pangalawang palapag para lang i-upgrade ang antas upang harapin ang susunod na halimaw. Kahit na handa na siya, nang talagang gustong bumaba, pawisan pa rin siya sa kaba. Tinapik ni Cheng Jinwoo ang kanyang pisngi. Narito na ang lahat, paano ka makatakas nang hindi man lang nakikita ang ultimate boss. Ang katamtamang tensyon ay nakakatulong upang mapanatili ang isang magandang estado. Ngayon, mahigpit na hinawakan ni Song Jinwoo ang hawakan ng espada gamit ang dalawang kamay, at dahan-dahang naglakad pababa sa mga hagdan. Nararamdaman niyang mas mahaba ang hagdan na ito, isang ilusyon ba ito? Kinakabahan siyang lumunok. Mas madilim din ang ilaw kaysa sa una at pangalawang palapag, ngunit sa kabutihang palad, hindi ito nakaapekto sa kanyang paningin. Dahil ba ito sa pagpapabuti ng kakayahan sa pangunawa? Tila mas mahusay ang paningin. Maingat siyang naglakad pababa sa hagdan at nakita ang mga riles. Hindi, upang maging tumpak, dapat itong ang lugar kung saan minsang inilatag ang mga riles ng tren. Ang lugar kung saan dapat dumaan ang subway ay puno na ngayon ng itim na tubig. Ano iyon? Hindi gaanong isang underground tunnel. Mas parang isang lawa o isang ilog. Naglakad ng isang hakbang si Cheng Jinwoo, gustong tingnan ng mas malapitan. Bigla, isang mahaba, parang troso na bagay ang sumabog mula sa itim na tubig. Puchi! Napakabilis! Sa isang kisap mata, ang lumitaw sa harap niya ay hindi isang troso, kundi isang higanting ahas na halos kasing laki nito. Ho! Dali-daling hinampis ni Cheng Jinwoo ang ulo ng higanting ahas gamit ang kanyang espada. Klang! Nanlaki ang mga mata ni Cheng Jinwoo. Paano nangyari ito? Kahit na nagtagumpay siyang i-redirect ang ahas, ang kanyang mapagkakatiwalaang mahabang espada ay naputol nang hampasin niya ang ulo ng ahas. Natakot siyang dali-daling lumingon upang tingnan. Tila nagulat ang ahas sa kanyang counterattack, at hindi na muling umatake. Nagkukubli ang ahas sa malayo, nakatitig ng mabuti kay Cheng Jinwoo. Swamp Ruler, Cyan Fang Kasaka. Malinaw na nakita ni Cheng Jinwoo ang orange na pangalan sa ulo ng halimaw. Ang halimaw na ito ay mas mabilis at mas matigas ang balat kaysa sa mga may puting pangalan. Ngunit iyon ay isang espada na may bonus sa magic. Kabanata 25. Kinakabahang lumunok si Cheng Jinwoo, maingat niyang sinimulang obserbahan ang ultimate boss na tinatawag na Kasaka. Natatakpan ito ng kumikinang na asul na kaliskis. Walang puwang sa pagitan ng mga kaliskis na iyon, parang isang hindi masisira na baluti. Walang silbi ang mga paghampas ng espada, lalo na ang mga kamao. Habang iniisip ito ni Cheng Jinwoo, tila natapos na ni Kasaka ang pagsusuri sa kanyang biktima, at muling sumugod. Ang bilis ni Kasaka ay nakakamangha pa ring mabilis. Swish swish swish, pinaliit ni Cheng Jinwoo ang kanyang mga mata. Paparating na, sa buong konsentrasyon niya, malinaw na niyang nakikita ang linya ng pag-atake ni Kasaka.
Lahat ito ay salamat sa agility. Nang buksan ni Kisaka ang kanyang bibig ng malapad at sinubukang lunukin siya, mabilis na umiwas si Cheng Jinwoo upang maiwasan ang pag-atake. At mahigpit na kinulong ang ulo ng ahas sa ilalim ng kanyang kilikili, at pagkatapos ay dinagdagan niya ang kanyang lakas. Sa oras na ito, ang halaga ng lakas ni Cheng Jinwoo ay papalapit na sa 50. Mahigpit na sinakal ni Cheng Jinwoo ang ayorta ng ahas. Nanginginig ang katawan ng nakasakal na higanteng ahas sa sakit. Kinagat ni Cheng Jinwoo ang kanyang mga ngipin at muling dinagdagan ang lakas ng kanyang mga braso. Bang! Bang! Malakas na itinapon ni Cheng Jinwoo sa pader at sa lupa ni Kisaka, ngunit hindi niya binawasan ang intensity. Kung hindi ko ginawa ang aking makakaya upang mag-upgrade. Laging iniisip ng mga tao ang mga kung ano kung. Ganoon din si Cheng Jinwoo. Kung hindi siya umabot sa 15 antas. Kung hindi gaanong mataas ang kanyang halaga ng lakas. Walang paraan na madali niyang mahuli si Kisaka tulad nito. Marahil mamamatay siya sa bibig ni Kisaka. Tila malinaw na pagpipilian ang hindi siya direktang bumaba mula sa pangalawang palapag patungo sa ikatlong palapag. Flick, kasama ang pagkalansing ng mga buto, nabasag ang bungo ni Kisaka. Matagumpay mong nalutas ang The Ruler of the Swamp, the Saiyan Fang Kisaka. Level up, karapat-dapat na maging isang boss. Matapos maalis si Kisaka, tumaas si Cheng Jinwoo ng 2 antas ng sunod-sunod. Kinuyam ni Cheng Jinwoo ang kanyang mga kamao. Ang nakatigil na 15 ay biglang naging 17. Sa loob lamang ng isang araw, tumaas ang kanyang antas mula 1 hanggang 17. Walang sino man ang mangangaso at papatayin ang ultimate boss para lamang sa mga karanasan. Ang pinakamahalaga ay ang item na nahuhulog mula sa boss. Tiningnan ni Cheng Jinwoo ang katawan ng ahas, at natuklasan na may 2 lugar na kumikinang. Dahil ito ay isang boss, kaya't may 2 sa kanila. Masayang naglakad si Cheng Jinwoo. Jingle! Pahiwatig nakita mo ang mga pangil ni Kisaka, gusto mo bang kunin ito? Pahiwatig nakita mo ang lace na glandula ni Kisaka, gusto mo bang kunin ito? Kunin mo silang lahat. Sa sandaling natapos niyang magsalita, isang dagger na gawa sa buto at isang maliit na bag na puno ng likido ang lumitaw sa kanyang kamay. Item, Kisaka's Fang. Kahirapan sa pagsisimula, sea level. Uri, dagger. Lakas ng pag-atake, dagdag 25. Isang dagger na gawa sa mga pangil ni Kisaka. Ang lason sa espada ay may epekto ng pagparalisa o pagpapadugo sa kalaban kapag umaatake. Maaaring ilagay sa isang backpack o ibenta sa tindahan. Epekto, paralysis, maaaring gawing hindi makagalaw ang inaatake na bagay sa isang tiyak na lawak. Ang epekto ng pagkawala ng dugo ay nagiging sanhi ng pagkonsumo ng 1% ng stamina ng inaatake na target bawat segundo. Tumanggaw si Cheng Jinwoo. Isang maikling espada na gawa sa ngipin. Magandang pagpipilian para sa isang armas. Susunod ay ang bag. Item, Kisaka's Venom Gland. Kahirapan sa pagsisimula, Grade A. Uri, lihim na gamot. Ang bulsa ay naglalaman ng dalisay na lason ni Kisaka. Ang posibilidad na makuha ang item na ito ay napakababa. Pagkatapos uminom ng lason, makakakuha ka ng matibay na balat, ngunit magdudulot ito ng permanenteng pinsala sa mga kalamnan. Ang epekto na, Kisaka's Iron Scale, ay nagbabawas ng pisikal na pinsala ng 20%. Side effect, pinsala sa kalamnan, lakas 35. Halo-halong damdamin ang naramdaman ni Cheng Jinwoo. Ang mga pangil ni Kisaka ay isang magandang pagpipilian bilang isang armas, kapalit lamang ng kanyang sirang espada. Hindi lamang doble ang lakas ng pag-atake, ngunit napakasaya ni Cheng Jinwoo sa mga epekto ng paralysis at pagkawala ng dugo. Pero ang lason na glandula na ito ay sa totoo lang, medyo masaya si Cheng Jinwoo na magkaroon ng isang bihirang item na A-level, ngunit ang paliwanag para sa item na ito ay hindi nagpasaya sa mga tao. Kahit na maaari itong magbawas ng pisikal na pinsala ng 20%, babawasan din nito ang kanyang sariling halaga ng lakas sa parehong oras. At si Cheng Jinwoo ay nasa oras kung saan siya ay nangangailangan ng mga puntos ng kakayahan. Ang item na ito ay maaaring ilarawan bilang isang espada na may 2 talam. Upang maging prangka, masyadong walang lasa. Marahil balang araw, kahit na mabawasan ang kanyang halaga ng lakas ng 35, hindi ito makakaapekto sa kanya. Maaaring gamitin niya ang item na ito, ngunit ngayon ay hindi niya ito hahawakan. Panipi tuldok. Ilagay muna natin siya sa backpack. Inilagay ni Cheng Jinwoo ang dagger at mga glandula ng lason sa backpack. Mas maganda kung lumitaw ang mga maikling espada na A-level at degree Celsius level na mga lihim na gamot para direktang maibebenta niya ang mga lihim na gamot.
Sa oras na iyon, lumitaw ang isang bagong mensahe. Ang ultimate boss ay naalis na, at maibabalik ang loob ng dungeon. Biglang nagdilim sa harap ng aking mga mata, at pagkatapos makaramdam ng kaunting pagkahilo, bumalik ang lahat sa normal. Tumingin siya sa paligid at nakita na ito ay isang ordinaryong istasyon ng tren. Ang mga ilaw sa itaas ay naging mas maliwanag, at nawala ang itim na likido na pumuno sa lagusan. Pero bakit walang tao? Hindi lang walang tao, hindi na rin tumatakbo ang subway. Nahulaan niyang oras na para tumigil ang subway. Sumulyap siya, 10:00 na pala. Pumasok siya sa tanghali at mukhang 9 na oras na ang lumipas. Matagal na pala ako doon. Kung hindi niya maibabalik ang kanyang stamina sa tuwing nag-level up siya, malamang na nahimite siya sa sobrang pagod. Pero hindi pa naman dapat oras para tumigil ang subway. Naghintay at naghintay si Cheng Jinwoo, ngunit hindi niya naghintay para sa subway, kaya't malapit na siyang umalis sa Hapjeong Station. Nang lumabas siya, wala rin siyang nakita. Sa sandaling umakyat siya sa mga hagdan, may isang taong huminto sa kanya. Sandali lang. Hindi pa kailanman naramdaman ni Cheng Jinwoo na ang boses ng tao ay napakabait. Tumingin si Cheng Jinwoo at nakita ang isang hunter na may baril. Sino ka? Bakit ka lumabas doon? Hindi mo ba narinig ang radyo? Seryoso ang ekspresyon ng sundalo na hindi sinasadyang nagpakaba kay Cheng Jinwoo. May problema ba? Hey! Nagbibiro ka ba? Lumapit ang sundalo kay Song Jinwoo at nakita ang sirang espada na hawak ni Song Jinwoo sa kanyang kamay. Dahil nasira ang espada, hindi na niya ito mailagay sa backpack, at ayaw iwanan ni Cheng Jinwoo ito sa dungeon, kaya't dinala niya ito palabas. Nang makita ito, agad na nagbago ang mga mata ng sundalo. Maingat niyang tiningnan si Cheng Jinwoo. Nang masuri ng mabuti, malinaw na nagpakita ang damit ni Cheng Jinwoo ng mga bakas ng pakikilahok sa mga mabangis na laban. Huminga ng maluwag ang sundalong may tensyon na mukha. Hunter ka ba? Oo, isang hunter ako, pero... pasensya na. Pakipunta ka rito at dadalhin kita doon. Sige. Kung ipapaliwanag niya na may ilang maling pagkakaunawaan, mas magiging komplikado ang bagay, kaya nagpasya si Cheng Jinwoo na sundan muna siya. Tumingin si Cheng Jinwoo sa paligid. Kahit papaano. Medyo kakaiba ang kapaligiran sa paligid. Walang tao sa buong kalye. Paminsan-minsan lang makikita ang mga sundalo at pulis na pumapasok at lumalabas. Kasama ang mga nakakalat na bangkay ng mga halimaw, ang mga sirang sasakyan at mga sirang pader. Napagtanto ni Cheng Jinwoo kung ano ang nangyari dito. Maaaring may isang malapit na portal na nabuksan. Gayunpaman, sa mga lugar kung saan medyo kompleto ang hunter system, bihira itong mangyari, ngunit paminsan-minsan ay may ilang mga portal na hindi pinapansin ng mga tao. Sa oras na ito, ang malapit na hukbo ay ipapadala upang bumili ng oras para sa mga hunter na hindi pa nakakarating. Tiyak na hindi makakatalo ang mga sundalo sa Warcraft. Ngunit upang mailikas ang mga malapit na residente, mayroong dapat magsakripisyo. Sa madaling salita, upang maging cannon fodder. Iyon ang responsibilidad ng mga kabataan ng bansang ito. Kabanata 26. Salamat, sabi ng sundalong naglalakad sa harap kay Cheng Jinwoo. Ano? Dahil sa mga hunter tulad mo na matatag na nakikipaglaban, ligtas tayo. Salamat. Iyon ang gusto sanang sabihin ni Cheng Jinwoo sa mga sundalong ito. Sundalo sa hunter, hunter sa sundalo. Ang mga taong nakikipaglaban din para sa isang tao o isang bagay ay nagpapahayag ng pasasalamat sa isa't isa. Zizi, mukhang masaya ang mga sundalo matapos masagot ang radyo. Nakatanggap ako ng balita na ang mga halimaw sa paligid ay halos natalo na, at isang malaking halimaw na lang ang natitira. Tumango si Cheng Jinwoo. Alam na ni Cheng Jinwoo ang tungkol dito. Nararamdaman niya ang isang malakas na buhay na nilalang sa malapit. Bukod dito, nararamdaman niya rin ang hininga ng mga hunter na nakapalibot sa buhay na nilalang na iyon. Ang pinahusay na pangunawa ay hindi nakikita na nakakakuha ng mahahalagang impormasyon sa paligid. Nararamdaman ni Cheng Jinwoo. Ito ang boss. Di nagtagal, lumitaw ito sa paningin ni Cheng Jinwoo. Sa bukas na parang hindi kalayuan, may mga 100 hunter na nagtipon sa paligid ng isang higanting bato na halimaw. Isang halimaw na uri ng bato. Hoy! Sumigaw ang sundalo sa takot at umatras ng isang hakbang. Dapat ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng halimaw, naramdaman ni Cheng Jinwoo na nanigas ang kanyang buong katawan. Karamihan sa mga tao ay magkakaroon ng ganitong reaksyon. Ang pagkakaiba lang ay malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng nakikita mo sa telebisyon at ng nakikita mo gamit ang iyong sariling mga mata. Sinimulan ni Cheng Jinwoo na mahinahon na obserbahan ang sitwasyon sa paligid. Healer.
Halika at pagalingin ang tank. Nagtrabaho rin kami ng husto. Bakit hindi ito bumagsak? Nasaan ang output hunter? Bakit hindi ito bumagsak? Masyadong malakas ang depensa ng halimaw na ito. Pero kakaunti lang ang mga magic hunter natin. Dahil ang mga hunter na ito ay tinawag ng medallion, walang hunter na may mas mataas na antas sa kanila. Walang epekto ang depensa at pag-atake. Parang mahirap na laban. Boom! Iniswing pababa ng bato na halimaw ang kamao nito, at biglang lumuhad ang Mitchield Hunter. Cough cough! Nagsuka ng dugo ang Mitchield. Hindi pwede. Mamamatay siya sa ganitong bilis. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Halos maubos na ang aking mana. Dumating na ba ang pagliligtas ng mga high-level hunter? Tila umabot na sa kanilang limitasyon ang mga hunter na ito. Kumislap ang mga mata ni Cheng Jinwoo ng isang kalmado at matalim na liwanag. Ang antas na ito, dapat ayos lang. Dahan-dahang umatras ng ilang hakbang si Cheng Jinwoo. Mataas lang ang depensa ng Rock Giant, pero hindi kasing takot ng hitsura nito ang tunay nitong antas. Batay sa nararamdamang aura, ang higanting ito ay dapat na mas mahina kaysa kay Bluefang Kasaka, ang tagapamahala ng latian. Kaya lang masira ang depensa nito. Ngayon, kailangan ng isang malakas na suntok upang masira ang depensa ng bato na halimaw na ito. Umatras ng sapat si Song Jinwoo upang mag-post ng paghahagis. Mabilis na lumaki ang mga kalamnan ng braso na may hawak na sirang espada, at namamaga pa nga ang likod ng kamay dahil sa mga asul na ugat. Nakatuon ang lahat ng lakas sa kanyang kanang braso. Pagkatapos, itinapon ang braso sa bilis ng liwanag. Go! Nagsimulang lumabo ang paningin ng D-rank hunter na si Lee Hansu. Hindi na niya kaya. Ang kanyang mapagmataas na kalasag ay puno rin ng mga bitek. Wala nang gaanong magic power na natitira para pagalingin ang hunter, at bumaba ng malaki ang kapangyarihan ng pagpapagaling. Mamamatay silang lahat sa ganitong paraan. Ngayon, kailangan ng magdesisyon si Lee Hansu. Ang tanging paraan ay ang manatili siya at bumili ng oras para ligtas na makatakas ang ibang mga hunter. Pagkatapos noon, maghintay para sa high-level hunter na lutisin ang Warcraft na ito. Kung hindi, mamamatay tayong lahat dito. Tumulo ang pawis mula sa kanyang noo. Sa wakas ay nagpasya siya. Lumingon si Lee Hansu at sumigaw. Mananatili ako, umalis na kayo. Sa oras na ito, biglang nakita ni Lee Hansu ang isang bagay na lumilipad na may kumikislap na malamig na liwanag. Pero naisip lang niyang nakita niya, wala namang nahuli ang kanyang mga mata. Masyadong mabilis. Bang! Biglang may isang bagay na nagdurog sa ulo ng bato na halimaw. Ano ba ang nangyari? Nanlaki ang mga mata ni Lee Hansu. Nagsimulang manginig ang walang ulo na higanti. Tumaas ang moral ng mga hunter at pinag-ibayo pa nila ang kanilang mga pag-atake. Gumana ang pag-atake. Malapit na itong bumagsak. Ilang suntok pa at mananalo tayo. Napaka-focus ng mga hunter sa pag-atake na hindi nila napansin ang anumang lumilipad patungo sa kanila. Maliban kay Lee Hansu na lumuhad sa harap ng higanti. Woo! Sa wakas, bumagsak ang higanti. Boom! Ang mabigat na katawan ay bumagsak sa lupa, nagtataas ng ulap ng alikabok. Wahahaha! Masayang nagsigawan ng mga hunter. Wow! Nagawa natin! Natamba natin! Si Lee Hansu lang ang umiling. Hindi gumana ang ating pag-atake. Dali-daling sinuri ni Lee Hansu ang mga labi ng halimaw. Ano ba talaga ang nagdurog sa ulo ng golem? Tumingin si Lee Hansu sa kaliwa at kanan sa malapit, at sa wakas ay nakahanap ng isang sirang espada. Kahit na may mga labi pa ng magic power, ito ay isang ordinaryong bakal na espada lamang. Sinira mo ba ang ulo ng higanting iyon gamit lang ang bagay na ito? Kahit na 10 hunter na nagtutulungan ay hindi makasisira sa depensa ng halimaw na iyon. Hindi alam ni Lee Hansu kung paano ilalarawan ang kanyang kasalukuyang kalooban. Tumingin ng paulit-ulit si Lee Hansu sa pagitan ng Broken Sword at ng higanti, at pagkatapos ay tumakbo sa direksyon kung saan lumipad ang Broken Sword. Excuse me. May isang sundalo na nakatayo doon. Ha? Ikaw ba ang kausap ko? Oo, ikaw nga. Mabilis na tumakbo patungo sa kanya ang isang malaking hunter, at kinakabahang lumunok ang sundalo. Ang pakiramdam ng panggigipit na dala ng mga hunter sa mga ordinaryong tao ay hindi pangkaraniwan. Itinaas ni Lee Hansu ang sirang espada at nagtanong. Ikaw ba ang naghagis nito? Oo nga. Tumingin ang sundalo sa likuran niya, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Well, nakatayo siya sa likuran ko kanina. Ngayon, walang tao sa likuran ko. Nagmamadaling tumingin-tingin ang sundalo, kinamot ni Lee Hansu ang kanyang leeg, at tiningnan muli ang sirang espada.
Ang kapangyarihang ito, ang mapanirang kapangyarihang ito, maaaring ito ay isang high-level hunter. Hindi alam ni Lee Han-soo dahil nawala na ang taong sangkot. Sa parehong oras, nasa daan pa uwi si Song Jinwoo. Nang malapit nang bumagsak ang higanti, lumingon siya at umalis. Alam niyang siya ang nagpatumba sa higanti. Anumang mahulog mula sa pagkamatay ng isang halimaw ay mapupunta sa hunter na pumatay dito. Kung gusto niya, maaari niyang makuha ang Giant's Drop. Pero ang problema ay hindi ko mapatunayan na ako ang nagpatumba sa higanti. Sino ang maniniwala na isang E-rank hunter ang makakapatumba sa halimaw na iyon sa isang suntok lamang? Wala man lang disenteng ebidensya. Hindi gaanong makatutulong ang sirang espada o ang sundalo. Sa ganitong paraan, kailangan pa rin niyang ipaliwanag kung bakit bigla siyang naging napakalakas. Kahit natitingnan mo ito, hindi sulit ang kandila. Kabanata 27. Ang tanging kakayahan sa pag-upgrade sa mundo. Hindi niya basta-basta masasabi ang natatanging kakayahang ito dahil lang sa natalo niya ang isang bato na halimaw. Kahit na nakakalungkot, kailangan lang na ganito. Gayunpaman, hindi siya walang nakukuha. Hindi, dapat sabihin na may malaking ani siya. Sa sandaling bumagsak ang bato na higanti, nakatanggap siya ng bagong balita. Level up, matapos malutas ang bato na halimaw na ito, tumaas ang kanyang antas ng isang antas. Ibig sabihin, ang antas ng pagkatalo ng mga halimaw ay tataas din. Nakakuha siya ng napakahalagang impormasyon. Sapat na iyon. Ang bahay ni Cheng Jinwoo ay nasa ikasyam na palapag ng isang sirang apartment building sa labas ng lungsod. Kinuha niya ang susi at binuksan ang pinto at pumasok sa bahay. Madilim sa loob. Si Xiaoya ay talagang nagtrabaho ng husto. Dapat ay nag-aaral pa rin ang kanyang kapatid sa library. Sa mesa ng hapunan, may isang mangkok ng kanin at ilang pinggan ng sopas. Ang kanyang ina ay nasa ospital na ng ilang taon, kaya ang mga pagkain ito ay ginawa ng kanyang kapatid. May isang piraso ng papel na naiwan ni Cheng Xiaoya na may ilang mga salita na nakasulat dito, napaka-cute ng font. Huwag kang magugutom. Susuriin kita kapag nakabalik na ako. Sabihin mo sa kanya na madi-discharge na siya sa ospital ngayon, at kahit naabala siya sa paglilibot, naghahanda pa rin siya ng pagkain para sa kanyang sarili. Ngumiti si Cheng Jinwoo at umupo. Gayunpaman, bago kumain, mayroon pa siyang kailangang kumpirmahin. Status window. Pangalan, Cheng Xiaowo. Antas, 18. Trabaho, wala. Pamagat, Wolf Slayer. HP, 2,220. MP 350. Pagod, 2. Kakayahan. Lakas, 48. Lakas, 27. Agility, 27. Talino, 27. Damdamin, 27. Magagamit ng mga puntos, 0. Kasanayan. Passive skill, hindi kilala, Levi, Max. Tiyaga Levi 1. Active skill, tumakbo Levi .1. Ang haba ng araw na ito. Nang hindi namamalayan, umabot na rin siya sa 18 antas. Ang halaga ng lakas ay papalapit na sa 50 at ang iba pang mga halaga ng kakayahan ay napabuti rin ng malaki. Nalaman din niya ang papel ng agility at perception. At nakakuha rin ako ng magandang dagger at ilang gintong barya na hindi ko alam kung saan gagamitin. Hindi pinapansin ng elixir na iyon, medyo matagumpay ang Dungeon Sims ngayon. Ang mga taong lumalabas ng maaga sa umaga ay palaging magaan ang lakad. Kung hindi, maaari mong gisingin ang iyong natutulog na mga miyembro ng pamilya. Kaya para hindi magising ang kanyang kapatid, palaging isinasara ni Cheng Xiaoya ang pinto ng marahan kapag maaga siyang gumising at nagpunta sa paaralan. Pupunta ka ba sa paaralan? Okay. Nagulat siya sa biglang tunog sa tabi niya, at tumingin siya. Dahan-dahang tumatakbo patungo sa kanya si Song Jinwoo. Sa kanyang tracksuit at sapatos na pang-sports, na may nakataas na hood, para siyang kakatapos lang mag-morning run. Nanlaki ang mga mata ni Cheng Xiaoya sa gulat. Ano? Kuya, gising ka na. Gising na ako ng ilang sandali. Mag-ingat ka sa daan. Tiningnan ni Cheng Xiaoya ang likod ng kanyang kapatid at nakaramdam ng kaunting pagtataka. Lumabas ang araw mula sa kanluran. Mas maaga pang nagising ang aking kapatid kaysa sa akin. Hindi sa tamad si Cheng Xiaoya, pero masipag si Cheng Xiaoya kumpara sa kanyang mga kapantay. Kaya si Cheng Xiaoya ang karaniwang unang nagigising. Sa ganitong paraan, nararamdaman niya na tila mas malapad ang mga balikat ng kanyang kapatid kaysa dati. Well, paano naman kaya? Ang katawan ng tao ay hindi goma, kaya paano ito biglang lalapad sa loob lamang ng ilang araw? Dapat ay ilusyon ko lang ito. Umiling si Cheng Xiaoya, at biglang binigyan siya ni Cheng Xiaoyo ng payong. Payong.
Tumingin si Cheng Xiaoya pagkatapos kunin ang payong. Madaling araw pa lang, pero walang senyales ng ulan. Hindi ba uulan? Dalhin mo na lang. Mabigat ito. Dalhin mo na lang. Bukod dito, isang foldable umbrella lang ito, gaano ba kabigat? Ang pagkukunwari mo. Bang! Isinara ni Cheng Jinwo ang pinto matapos magsalita. Hoy, makikipag-usap ako sa sarili ko. Sinipan ni Cheng Xiaoya ang pinto ng ilang beses upang ipahayag ang kanyang hindi pagsang-ayon sa sandaling ito, ngunit inilagay pa rin niya ang payong sa kanyang bag. Teka, bigla niyang naalala ang agwat ng taas sa pagitan niya at ng kanyang kapatid kanina. Medyo kakaiba, tila mas matangkad siya kaysa dati. Tumataas ba ang mga lalaki pagkatapos ng 20? Imposible. Umiling muli si Cheng Xiaoya at nagmadaling pumunta sa paaralan. Click. Isinara ni Song Jinwo ang pinto at binuksan ang backpack. Imbakan, backpack. Matapos ang maraming eksperimento, natuklasan niya na hanggat ang kahulugan ay halos pareho, kahit anong salita ang gamitin, maaari nang ma-evoke ang backpack. Ganoon din sa pagbubukas ng mga mailbox. Buksan, hanggat ang ibig sabihin ay buksan, maaari mong simulan ang mailbox. Binuksan ni Cheng Jinwo ang kanyang backpack at inilagay doon ang payong na nabuksan mula sa isang random na kahon. Hindi ngayon. 4 na araw na ang nakalipas mula nang lumabas siya sa simulated dungeon. Lagi niyang inaasahan na makuha ang susi sa susunod na dungeon mula sa isang random na kahon. Pero maaaring napakabihira ng susi at hindi pa niya ito nabuksan. Mahirap makuha. Pumasok si Cheng Jinwo sa kanyang silid at umupo sa tabi ng kama. Kailangan niyang gumawa ng isang mahalagang desisyon ngayon. Status window. Kakayahan. Lakas, 48. Lakas, 27. Agility, 27. Talino, 27. Damdamin, 27. May ilang mga puntos, 12. Sa nakalipas na 4 na araw, naipon na niya ang lahat ng mga puntos. Lagi niyang tatapusin ang pang-araw-araw na mga gawain sa oras, at syempre, hindi niya kakalimutan na kunin ang mga gantimpala. Ngunit hindi pa rin niya inilalaan ang mga puntong iyon. Ang dahilan ay, napakahirap. Tama, talagang hindi niya alam kung paano ipamahagi ang mga puntong ito. Lakas, isang magandang pagpipilian. At hindi pa siya nagsisisi sa paglalaan ng mga puntos sa lakas. Agile, isang magandang pagpipilian din. Kapag medyo mahina ang kalaban, hindi gaanong halata ang epekto ng kakayahang ito. Ngunit habang tumataas ang antas ng kalaban, nagiging napakahalaga ng agility. Dahil ang bilis ay kamag-anak. Kabanata 28. Pagkatapos ay may pisikal na lakas at perception. Siyempre, mas mataas ang pisikal na lakas, mas mabuti, at ang kakayahan sa perception ay nakakatulong din ng labis. Talino. Isang mahirap na problema ito. Hindi pa rin niya nalalaman ang tungkulin ng kakayahang ito. Kahit na tumaas ng malaki ang halaga, hindi niya nararamdaman na mas matalino siya kaysa dati. Hindi rin tila nagpapabuti ang kanyang memorya, ni hindi rin tumataas ang bilis ng kanyang mental arithmetic. Marahil ang talino ay isang kakayahan na may kaugnayan sa magic. Maaaring hindi niya kailangang pagbutihin ang kakayahang ito sa ngayon. Kung gayon, 4 na kakayahan na lang ang natitira, lakas, physical na lakas, agility, at perception. Pero napakahirap pa rin. Kahit na maalis ang isang opsyon, mahirap pa ring magpasya. Talagang hindi siya makapagpasya. Una sa lahat, ang dalawang kakayahan ng lakas at agility ay nagtutulungan. Kahit na maaari itong magdulot ng malaking pinsala sa kalaban, imposibleng hindi mahulaan ang mga kilos ng kalaban. Katulad din, kahit na mahulaan mo ang mga kilos ng kalaban, walang silbi kung hindi mo maibibigay ang pinsala sa kalaban. Kaya dapat na magkasama ang lakas at agility. Ngayong napakataas na ng aking halaga ng lakas, dapat na magandang pagpipilian na gawing kasing lapit ng aking halaga ng lakas ang aking agility. Kung tataasan niya ang kanyang halaga ng agility, hindi niya maitaas ang kanyang halaga ng stamina. Dahil hindi gaanong maganda ang synergy sa pagitan ng pisikal na lakas at agility. Ang pagpapabuti ng agility ay magbabawas sa posibilidad ng pagkasugatan, ngunit ang kakayahan ng pisikal na lakas ay maaari lamang ipakita ang epekto nito kapag nasugatan. Pero panatilihin kong mababa ang aking lakas. Sa kanyang palagay, ang pagpapabuti ng pisikal na lakas at agility ng sabay ay isang hindi matalinong pagpipilian. Matapos ang ilang pag-iisip, sa wakas ay nagpasya siya sa pagkakasunod-sunod. Una ang agility, pangalawa ang perception, at panghuli ang pisikal na lakas. Sapat na ang taas ng lakas, kaya laktawan muna ang lakas.
Plano niyang pagbutihin ang agility, kaya't inilagay niya ang agility bago ang pisikal na lakas at perception. Matapos ang desisyon kagabi, inilaan pa rin ni Cheng Jinwo ang 2 puntos sa lakas muna. Jingle. Kakayahan. Lakas, 50. Lakas, 27. Agility, 27. Talino, 27. Damdamin, 27. May ilang mga puntos, 10. Gayunpaman, itinaas pa rin niya ang kanyang halaga ng lakas sa isang integer na 50 muna. Hindi ba natural na gustuhin ang mga integer? Pagkatapos, inilaan niya ang 8 puntos sa agility. Kakayahan. Lakas, 50. Lakas, 27. Agility, 35. Talino, 27. Damdamin, 27. May ilang mga puntos, 2. Pareho ang kanyang mga dahilan para sa paglalang ito. Gusto lang niyang maging multiple ng 5 ang halaga. Kumpara sa mga magulo, mas nakalulugod sa mata ang mga multiple ng 5. 50 ang lakas, 35 ang dexterity. Kahit na hindi ito isang malaking bagay na maging multiple ng 5, medyo nagagala pa rin siya ng hindi maipaliwanag. 2 puntos na lang ang natitira sa dulo. Plano ni Song Jinwoo na ilaan ang huling 2 puntos sa perception. Sa wakas ay naipamigay na niya ang mga puntos. Kakayahan. Lakas, 50. Lakas, 27. Agility, 35. Talino, 27. Damdamin, 29. May ilang mga puntos, 0. Ang tanging kapintasan ay ang hindi pagiging integer na 30 ng perception. Pero wala ng mga puntos. Bukod doon, perpekto ang lahat. Naniniwala siyang ang pisikal na lakas at mental na lakas ay maaaring mapabuti sa pamamagitan ng pag-upgrade. Dapat gumana iyon, tama ba? Mahirap na maging 100% nasiyahan sa anumang bagay. Ngunit sa huli, ito ay isang desisyon na ginawa pagkatapos ng kanyang sariling seryosong pag-iisip, naramdaman pa rin ni Cheng Jinwoo na masaya. Sa oras na iyon, tumunog ang telepono sa sala. Jingle bell, jingle bell. Galing ba ito sa association? Kung si Cheng Jinwoo noon, lagi niyang ipagpapaliban ang pakikilahok sa mga team battle dahil sa iba't ibang dahilan. Ngunit ngayon, masigasig ng subukan ni Cheng Jinwoo matapos mag-upgrade. Noong nakaraan, ayaw niyang lumahok sa ilang raid hunting, kaya't lagi niyang iniiwasan ang mga tawag na ito hanggat maaari, at hindi niya sinasagot ang mga ito maliban kung talagang kinakailangan. Gayunpaman, ngayon ay sabik na siyang makipaglaban sa iba't ibang halimaw upang subukan ang kanyang pinahusay na kakayahan. Mabilis na kinuha ni Cheng Jinwoo ang receiver. Ako si Hunter Cheng Jinwoo. Oops! Sa wakas ay sinagot mo na ang telepono. Nang marinig na hindi galing sa asosasyon ng tawag, medyo nadismaya si Cheng Jinwoo. Mag-aaral na si Xiaoyu, bakit hindi kita makontak kamakailan? Napaka-pamilyar ng boses na naririnig sa earpiece. 4 na taon na ang nakalipas mula nang makagraduate si Cheng Jinwoo sa high school, at hindi na siya isang kaklase. Ngunit mula nang tumira siya kasama ang kanyang nakababatang kapatid noong bata pa siya, lagi nang dinadagdag ng may-ari ng bahay ang salitang kaklase sa pangalan ni Cheng Jinwoo. Pasensya na, tito. Nagkaroon ako ng aksidente ilang araw na ang nakalipas at naospital ako. Ah, kaya pala. Well, si Jinwoo ganito. Hindi ka pa nagbabayad ng rente ngayong buwan, kung wala kang sapat na pera ngayon, maaari mo itong bayaran 1 buwan o 2 buwan mamaya. Ayos lang. Ay transfer ko na lang ang pera mamaya. Okay, huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo. Kailangan mo pa ring alagaan ang iyong ina at kapatid. Kahit na walang mali sa pagsisikap na kumita ng pera, dapat mong bigyang pansin ang iyong kalusugan. Salamat tito, gagawin ko. Ibinaba ni Cheng Jinwoo ang telepono. Kinuha ni Cheng Jinwoo ang bankbook mula sa drawer. Ang balanse ng account ay mga 4,600 yuan. Huminga ng malalim si Cheng Jinwoo. Matapos bayaran ang rente na 3,000 yuan, wala na siyang natitirang 2,000 yuan para sa mga gastusin sa pamumuhay ngayong buwan. Ang dahilan kung bakit napakamura ng rente ay dahil ang bahay ay matatagpuan sa isang suburb na malayo sa sentro ng lungsod, at medyo luma na ang bahay, at alam ng may-ari ng bahay na mahirap ang sitwasyon ng pamilya ni Cheng Jinwoo, kaya't hindi na itinaas ang rente sa nakalipas na ilang taon. Hindi madaling makahanap ng bahay na may buwanang rente na 3,000 yuan. Mas mahirap pang ang mabuhay ng 2,000 yuan lang sa isang buwan. Kailangan kong kumita muna ng pera. Nagpasya si Cheng Jinwoo na unahin muna ang kagyat na pangangailangan. Hindi na siya ang duwag na Cheng Jinwoo na nanginginig kapag nakakakita ng halimaw. Paano ba kikita ang mga hunter? Ang pinakamadaling paraan upang gawin ito ay ang mangaso.
Mayroon ding ilang mga S-level o A-level hunter na nakakakuha ng maraming pera sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga sponsorship, paggawa ng mga patalastas, at pakikilahok sa mga programa sa telebisyon. Pero iilan lang sila. Maliban sa mga hunter na ito sa tuktok, karamihan sa mga hunter ay kikita sa dungeon. Mas mataas ang antas, mas marami ang karanasan at mas marami kang kinikita. Ang kita ng mga hunter ay madalas na natutukoy sa kanilang mga individual na kakayahan. At para sa isang hunter tulad ni Cheng Xiaoyo, na na-rate bilang E-level ng asosasyon at hindi pa nakapasok sa portal na mas mataas sa C-level, medyo masyadong mahigpit ang mga kondisyong ito. Kumunat ang noo ni Cheng Jinwoo. Ano man ang mga kondisyong iyon, maganda kung makapasok ako sa isang attacking team. Tiningnan niya ang ilang impormasyon sa trabaho sa Hunter's Public version online, at tumawag din sa telepono, ngunit tinanggihan siya. Walang gustong makipagtulungan sa mga E-class hunter. Ang mga gumagamit ng Hunter official website upang bumuo ng mga koponan ay halos lahat ng mga individual na gumagamit, sila ay responsable sa kanilang sariling buhay, kaya't napakaingat sila sa pagpili ng mga kasamahan o koponan. Ang mga taong ito ay karaniwang ilang mga hunter na walang kakayahang pumasok sa isang malaking guild, ngunit dahil masyadong mataas ang kanilang antas, hindi sila angkop para magtrabaho sa guild. Ibig sabihin, medyo nasa awkward na posisyon sila. Pero sa pagkakaalam ko, medyo marami pa rin ang kanilang buwanang kita. Ito ang tinatawag na mataas na panganib, mataas na gantimpala. Lahat ng pera ay kapalit ng kanilang buhay, at syempre, malaki ang halaga. Kaya hindi mahirap maunawaan kung bakit naiinggit ang mga ordinaryong tao sa mga hunter. Ngunit para kay Cheng Jinwoo, wala siyang masyadong oras. Paano kung kumuha ulit ng pagsusulit at itaas ang antas? Umiling si Cheng Jinwoo. Napakabobo ng ideya. Isang E-level hunter ang biglang naging isang high-level hunter. Kung ito man ay na-upgrade sa A, B o C, ang pangalawang paggising ay palaging magiging sanhi ng mainit na talakayan. Kabanata 29. Madaling kumalat ang tsismis, at ang mga hunter ay mahusay na tagapagkwento. Tulad ng kasabihan, kung may 5 bibig, may 10 mata. Ibig sabihin, mas maraming tao ang nagkukwento tungkol sa iyo, mas maraming mata ang nakatingin sa iyo. Patuloy siyang magle-level up sa hinaharap, at sa ganitong kaso, malalantad ang kanyang sikreto sa kalaunan. Mayroon bang mga hunter na kayang pagbutihin ang kanilang mga kakayahan? Maaari ba siyang maging mas malakas at mas malakas habang tumatagal ang panahon? Sino siya? Paano niya nagawa iyon? Paano tayo magiging katulad niya? Maraming tao ang tiyak na magiging interesado dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na hindi pa naririnig. At sa mga taong ito, tiyak na may mga taong gustong gamitin siya o mga taong nagkakagalit sa kanya. Kung ang mga taong ito ay napakamalakas, nakakatakot lang isipin. Masyado pa siyang mahina ngayon. Bago siya magkaroon ng sapat na kakayahan upang protektahan ang sarili, ayaw niyang malaman ng sino man ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Kaya hindi posible na muling kumuha ng pagsusulit. Pero kailangan ko pa rin kumita ng pera. Pero hindi siya nakakahanap ng ordinaryong part-time job. Dahil hindi niya alam kung kailan siya hahanapin ng asosasyon. Kung pupunta siya sa dungeon, hindi lang siya makakakuha ng komisyon kundi makakaipon din ng karanasan. Paano niya susuko ang pagkakataong pumunta sa dungeon para lang sa kaunting pera na kanyang kikitain? Habang nagpupumilit siyang makahanap ng trabaho, isang mensahe sa bulletin board ang nakakuha ng kanyang atensyon. Urgent. Kailangan ng hunter kaagad, dapat makapunta kaagad dito. Anumang antas ay tatanggapin. Nanlaki ang mga mata ni Cheng Jinwoo. Bagong mensahe ito. Dali-dali niyang binasa ang nilalaman ng mensahe at nalaman niyang malapit lang sa kanyang bahay ang lokasyon. Nagmamadaling tumawag si Cheng Jinwoo. Dapat ay nag-aalala rin ang kabilang panig, isang beses lang tumunog ang telepono at nakakonekta na. Hello! Simple lang na ipinaliwanag ni Cheng Jinwoo ang kanyang intensyon sa kabilang panig, at pagkatapos ay naghintay siya ng sagot ng kabilang panig. Well, i-rank hunter ka ba? Mas maganda ang reaksyon ng kabilang panig kaysa sa inaasahan niya. Hindi mahalaga, kailangan namin ng isang tao kaagad para punan ang bakante. Sa pagkakataong ito, isang C-level portal na maaaring mahirap para sa iyo. Kaya ipamimigay namin ang mga item na makukuha namin mula sa dungeon sa aming sarili. Bilang kabayaran, babayaran ka namin ng 10,000 dolyar. Sa tingin mo ba ay okay na iyon? Kung kaya mo, maaari ka bang pumunta dito ngayon? 10,000 yuan sa isang araw. At makukuha mo lang ito para punan ang kanilang bilang. Medyo kaakit-akit ang kondisyong ito.
Kahit na hindi niya makuha ang loot ng dungeon, pero kung masyadong sakam siya, mawawala sa kanya ang 10,000 yuan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang malutas ang kagyat na problema ng pag-init ng bahay. Hindi madalas mangyari ang ganitong magandang pagkakataon. Sapat na ang 10,000 yuan para sa isang buwan ng gastusin sa pamumuhay. Agad na pumayag si Cheng Jinwoo. Makakarating ako doon sa loob ng 15 minuto. Natapos na mag-empake si Cheng Jinwoo sa loob lamang ng 1 minuto, tumawag siya ng taxi at nagmadaling pumunta sa punto ng pagkikita. Nang makarating siya, 9 na tao na ang naghihintay sa kanya. Isang lalaki na mukhang team leader ang kumaway kay Cheng Jinwoo. Narito. Ang nagsalita ay isang malaking lalaki na may balbas, at binati niya si Song Jinwoo ng isang mabait na ngiti. Cheng Jinwoo, tama, salamat, mabuti na lang at nakita mo ito ng maayos. Tatalaga, kaya ipakilala muna natin ang ating mga sarili. Maikling ipinakilala ng lalaking may balbas ang kanyang mga miyembro ng koponan. 8 sa kanila kasama na siya ang mga orihinal na miyembro ng koponan, at isa sa kanila ang dumating upang punan ang bakante tulad ni Cheng Jinwoo. Binati ni Song Jinwoo ang iba pang mga miyembro ng koponan habang sinusuri ang kanilang hitsura. Salamat sa kanyang nadagdag ang perception, mas marami o mas kaunti na niyang nararamdaman ang kakayahan ng bawat isa. Ang 5 sa kanila ay pareho ang antas, at ang natitirang 4 ay medyo mas mababa ang antas. Dapat may 5 tao sa C-level, at 4 sa D-level at mas mababa. Kung gusto mong sakupin ang isang C-level dungeon, dapat mong sundin ang mga patakaran ng asosasyon. Ang isang koponan ay dapat na binubuo ng 10 tao, at higit sa kalahati sa kanila ay mga hunter ng C-level o mas mataas. Kapag natugunan ang kondisyong ito, maglalabas ang asosasyon ng lisensya. Ang sinabi nila dati na sila ang magiging responsable sa pangangaso, at kailangan lang nilang pumunta upang punan ang bakante ay tila hindi mga walang laman na salita. Tapos na ang pagpapakilala, pagkatapos ay itutuon ko ang pagpapaliwanag ng mga pag-iingat para sa operasyong ito. Ang lalaking may balbas na ito ay tinatawag na Huang Dongxi, at siya ay isang C-level mid-shield hunter. Mukhang relax siya, na nagpapakita na dapat siyang mayaman sa karanasan sa pakikipaglaban sa dungeon. Nang simulan ni Huang Dongsok na bigyang diin ang sitwasyon na kailangang bigyang pansin, may isang taong lumapit kay Song Jinwoo. Hello! Mukhang narito tayong lahat para punan ang grupo. Siya rin ay pansamantalang hinikayat ni Huang Dongxi upang punan ang bilang ng mga tao, at tila isang masayang binata siya. Hindi tulad ni Song Jinwoo, siya ay isang D-class hunter, kaya't makikilahok din siya sa mga laban. Ang pangalan niya ay Liu Chenhao, at siya ay 22 taong gulang. Nang batiin siya ni Liu Chenhao, tumango si Cheng Xiaoyo at iniwas ang kanyang tingin. Si Liu Chenhao, na gustong magsabi pa, ay napilitang kamutin ang likod ng kanyang ulo sa kahihiyan, at bumalik sa kanyang orihinal na posisyon. Kuya, tigilan na natin ang pag-aaksaya ng oras dito at pumasok na tayo ng mabilis. Kahit papaano, aasikasuhin namin ang mga halimaw na iyon, hindi na kailangang sabihin ng marami. Oo, tumubol na ang mga kalyo sa mga tainga. Nang magsimulang magreklamo ang mga manlalaro, tumawa si Huang Dongxi at pumalakpak ng mga kamay. Okay, hanggang dyan lang muna, tara na. Sabik na sabik ang lahat na maghanda upang pumasok sa portal. Bago iyon, tingnan ninyong dalawa ito. Binigyan ni Huang Dongxi si Cheng Xiaoyo at Liu Chenhao ng isang piraso ng papel. Isang simpleng kasunduan. Lagdaan lang ninyo ang pangalan ninyo sa ibaba. Nakasaad sa kasunduan na hindi siya kailangang lumahok sa pangangaso, ni hindi rin siya makikilahok sa pamamahagi ng mga nakuhang bagay, ngunit babayaran siya ng 10,000 yuan. Eksakto ito sa sinabi nila sa telepono. Pero medyo nakakaalarma ang huling bahagi. Ano man ang mangyari sa dungeon, gagawin mo ito sa iyong sariling peligro. Hindi tulad ng mga team battle na inorganisa ng mga asosasyon, kapag nakikilahok sa mga team battle na inorganisa ng mga individual, kahit na magkaroon ng aksidente, hindi ka makakakuha ng kabayaran. Kaya hindi rin makakabili ng insurance ang mga hunter para sa kanilang sarili. Doon lang naramdaman ni Jinwoo ang tunay na pakiramdam ng pagsali sa attacking team. Muling kinumpirma ni Cheng Xiaoyo ang nilalaman ng kasunduan, at palihim na sinulyapan ni Cheng Xiaoyo ang kasunduan sa kamay ni Liu Chenhao. Hindi tulad ng kay Song Jinwoo, nakasaad sa kanyang kasunduan kung paano ipamimigay ang mga nakuhang bagay. Bago mag-sign, tinanong ni Song Jinwoo si Huang Dongsok. Ano ang dapat kong gawin pagpasok ko? Wala namang espesyal, hayaan mo lang kaming magdala ng ating mga bagahe. Bagahe ibig sabihin. Tinuro ni Huang Dongxi ang malaking backpack na kinuha ng kanyang kapatid mula sa van.
Nasa backpack ang baon na kakainin, ilang hanay ng damit at kagamitan, first aid kit at ilang iba pang bagay. Teka, kailangan pa bang magdala ng first aid kit kapag pumapasok sa dungeon? Nagtataka si Cheng Jinwoo. Wala bang mga healer sa team? Alam mo rin na napakahirap para sa isang attacking team na katulad natin na mag-recruit ng mga healing hunter. Ginawa na namin ito dati, at ayos lang. Nahihiyang ngumiti si Huang Dongxi. Ang bilang ng mga taong nakakatugon lang sa minimum na mga kinakailangan ng asosasyon, isang hunter na itinuturing na isang pagkakaibigan ang mga team battle, at isang koponan na binubuo lamang ng mga mid-shield hunter at output hunter. Kahit na alam na walang healing hunter, hindi nagbago ang ekspresyon ng hunter sa tabi niya. Walang alinlangan na isang baguhan ang lalaking iyon. Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Cheng Jinwoo. Ano ba itong kaguluhan na ito? Gayunpaman, nag-sign pa rin si Song Jinwoo sa kasunduan. Hindi lang dahil kailangan niya ng 10,000 yuan, kundi mas mahalaga, nararamdaman niyang may kakayahan na siyang protektahan ang sarili. Nalagdaan ko na rin. Sigaw ni Huang Dongxi matapos kumpirmahin na pareho ng nilagdaan ng dalawa ang kanilang mga pangalan. Sige, tara na. Isang grupo ng mga tao ang naglakad patungo sa direksyon ng transmission port. Ang portal ay nasa gitna ng isang hindi natapos na construction site. Narinig kong hindi maganda ang ekonomiya kamakailan. Nag-click ng dila si Huang Dongxi. Ang mga hindi natapos na apartment building ay parang malalaking lapida na nagbibigay sa mga tao ng isang nakakatakot na pakiramdam. Ganyan ang pakiramdam ng isang sementeryo. Alam mo ba? Yumuko si Liu Chenhao at Bamulong. Nag-aaway-away ang mga empleyado at mga investor dito, pero nakakuha ang chairman ng mahigit 30 milyong yuan at tumakas sa ibang bansa. Maraming beses nang sinenyasan siya ni Cheng Jinwoo, pero wala namang balak umalis si Liu Chenhao. Gayunpaman, naiintindihan din ito, maliban kay Cheng Jinwoo, ang 8 tao ay nasa iisang team, kaya't mahihirapan siyang makihalubilo. Kuya Cheng, lagi ka bang tahimik? Kabanata 30. Hindi niya namalaya na nagbago na rin ang kanyang titulo. Mahirap din siyang baliwalain. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Hindi ka ba marunong tumingin sa iba? Hindi pa ako tumitingin sa mga mata ng ibang tao mula nang lumaki ako, hehe. Hindi ko alam kung masyadong masayahin ang bata o wala lang sa sarili. Nang makita ang kanyang maliwanag na ngiti, napailing na lang si Cheng Jinwoo at napahawak sa kanyang noo. Pero, totoo, naging napakatalas ni Cheng Jinwoo nang malapit na siya sa portal. Pero wala siyang magagawa. Para sa ibang mga hunter, ang pagpasok sa dungeon ay para lang kumita ng pera, pero para kay Cheng Jinwoo, ang bawat pagpasok sa dungeon ay isang paghaharap sa kamatayan. Wala siyang magandang alaala sa dungeon, kaya normal lang na maging mas sensitibo siya. Narito na tayo. Tumigil si Huang Dongxi. Oh, nagulat ang lahat ng mga hunter. Kuya Huang, sea-level portal ba talaga ito? Parang medyo malaki. Maaaring nagsisinungaling pa rin sa atin ang asosasyon. Sabi nila na 2 beses nang nagpunta rito ang mga surveyor para kumpirmahin. Isang pasukan na parang black hole ang nakalawit sa ere. Iyon ang portal. Ang antas ng dungeon ay nahahati ayon sa halaga ng pagbabago ng panloob na magic power. Karaniwan, ang asosasyon ay maagang pupunta upang mag-imbestiga at i-notify ang mga hunter. Kung may gustong sakupin ang dungeon na ito, sundin lang ang mga hakbang para mag-apply sa asosasyon. Ang A-level o B-level dungeon ay karaniwang ibinibigay sa malalaking guild. Dahil masyadong mapanganib ang ganitong uri ng dungeon para sa mga individual. Ang mga attacking team na inorganisa ng mga individual ay aatake sa ilang mas mababang antas ng dungeon. At ang C-level dungeon ang pinakamahirap para sa mga hunter na hindi kabilang. Tumayo si Huang Dongxi sa harap ng transmission port at tumingin sa grupo. Mauuna akong pumasok, at susunod na lang kayo. Pinangunahan ni Huang Dongxi, ang mid-shield hunter, at sinundan ng malapit ni Chiyo, ang hunter. Wala akong masabi. Para lang makasiguro, nag-warm up lang si Song Jinwoo. Si Liu Chenhao, na nasa tabi niya, ay nagsimulang ilabas ang kanyang kagamitan mula sa kanyang bag. Parehong ang kalasag at ang mahabang espada ay sumasalamin ng liwanag. Halata mong mahal ang mga bagay na ito. Imposible para sa isang baguhang hunter na bilhin ang mga bagay na ito sa kanilang sarili. Sabi niya na hindi pa siya tumitingin sa mga kulay ng ibang tao mula nang lumaki siya, kaya hindi kaya siya anak ng mayaman, di ba? Medyo nagulat si Cheng Jinwoo. Marahil ay naramdaman ni Yu Chenho ang tingin ni Cheng Jinwoo, kaya't naglakad siya sa harap ni Cheng Jinwoo ng mayabang. Kuya Cheng, naaalala kong sinabi mo na irang hunter ka. Protektahan kita, Kuya Cheng. Sundan mo lang ako ng maigi.
Napakamot ng ulo si Cheng Jinwoo. Hindi pa rin niya alam kung sino ang nagpoprotekta sa kanino. Panipi tuldok-tuldok-tuldok, salamat sa iyong kabaitan. Pumasok na rin tayo. Maayos na pumasok ang dalawa sa portal. Napakatahimik sa dungeon. At madilim na madilim. Binigay ni Huang Dongxi ang unang tagubilin. Xiao Wei, ilaw. Nag-ilaw si Magic Hunter Zhao Xiao Wei ng isang bola ng liwanag sa ere. Nagliwanag ang paningin. Binaba ni Huang Dongxi ang kanyang kalasag at medyo nagtataka. Ano ba ito? Nasaan ang mga halimaw dito? Tama. At madilim na madilim. Sa pangkalahatan, maraming nagniningning na perlas ang nakapasok sa mga yungib ng lungsod sa ilalim ng lupa bilang mga pinagmumula ng liwanag. Pero wala ni isang night pearl sa dungeon na ito. Mahinang nagtanong si Liu Chenhao kay Cheng Xiaoyo. Kuya, may dungeon ba na walang halimaw? Siya! Sinenyasan ni Cheng Xiaoyo si Liu Chenhao na huwag muna magsalita. Bahagyang gumalaw ang mga tainga ni Cheng Jinwoo, narinig niya ang tunog ng mga yapot na nagmumula sa malayo. Sabi ni Cheng Jinwoo, hindi sa wala sila, pero hindi pa sila dumarating. Kinakabahang lumunok si Liu Chenhao nang marinig ang mga salita. Hakbang-hakbang. Di nagtagal, narinig din ng iba ang boses na iyon. Doon lang napagtanto ni Huang Dongxi na may mali. Pagdating sa mga dungeon na walang ilaw. Ano ang nagkukumpol sa dilim at tumatalon sa liwanag? Namutla si Huang Dongxi at ang kanyang mga miyembro ng koponan. Ipis. Paparating na ang mga ipis. Lagot, bakit ipis? Sigaw ni Huang Dongxi. Mag-ingat lahat, paparating na sila. Sa harap. Sa kabilang dulo ng pasilyo na ito, isang malaking grupo ng mga bagay ang mabilis na sumugod patungo sa kanila. Hindi kaya ito isang pugad ng langgam? Manahimik ka. Sa lahat ng halimaw, ang insect type ang pinakamahirap harapin. Hindi lang sila mahirap patayin, pero lagi silang lumilitaw ng maramihan. Ang nakakatakot ay ang bawat isa sa kanila ay may napakalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. At isa sa pinakamasama ay ang langgam. Maraming hunter ang nawalan ng buhay dahil sa paglakad sa mga pugad ng langgam. Boom! 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 Kumalat ang tunog ng pag-crawl ng mga insekto sa buong yungib. Malapit na sila. Itinaas ni Huang Dongxi ang kanyang kalasag. Gayunpaman, walang nakitang anino ng ipis. Nagpanik ang kanyang mga kapatid. Ano ba ang nangyayari? Bakit hindi ko sila makita? Dapat nasa malapit lang sila. Kuya Dongxi, may nakita ka ba? Sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Cheng Jinwoo. Ano? Automatikong tumingin pataas si Huang Dongxi. Bang rumble. Nag-crawl patungo sa kanila ang mga higanteng insekto mula sa itaas. Kung ilang segundo lang silang na-late, babagsak na sana sa kanila ang mga ipis. Kapag nakikipaglaban sa mga ganitong grupo ng mga halimaw, kapag nagkahiwa-hiwalay ang porma sayon, tiyak na mamamatay sila. Sana lang medyo na-late pa. Natakot si Huang Dongxi. Swerte naman nawala sa mga insektong umaatake sa kanila ang mga langgam. Itinaas niya ang kanyang boses at sumigaw. Baril! Barilin ninyo sila. Pagkatapos nilang mahulog, ako na ang mag-aakit sa kanila. Woohoo! Poof! Gia 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 Gia! Gia Gia! Matapos mabaril ang ilang bulate, nahulog din ang ibang mga bulate sa lupa. Mukhang balak nilang harapin ng diretso ang mga hunter. Sa oras na ito, napakahalaga ng mid-shield hunter. Matagumpay na naakit ni Huang Dongxi ang atensyon ng halimaw gamit ang mga kasanayan sa pang-aakit. Sabay-sabay na tumingin ang mga halimaw kay Huang Dongxi. Narito ako, mga ipis. Gia 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 Gia! 12 ng halimaw ang sumugod kay Huang Dongxi. Bang bang! Bang bang bang! Matagumpay na nadepensa ng kanyang kalasag ang pag-atake ng ipis. Kahit na ang mga halimaw na may malalakas na panga at kuko ay hindi makasisire sa kalasag. Matatag na naglaro ng depensibo ang mid-shield hunter na si Huang Dongxi sa unahan ng team. Pasok, pasok, pasok. Naghihintay ng pagkakataon si Huang Dongxi. Patuloy na sumusugod ang bulate na halimaw upang atakehin si Huang Dongxi. Pero matatag pa rin siya sa unahan ng team, naghihintay ng pagkakataong gantihin. Kahit na maglunsad ng atake ang output type hunter, hindi ililipat ng bulate ang target nito. Ngayon na, simula na ng pangangaso. Kaya nga tinawag na, mga hunter, ang mga hunter.